feel like the real MVP. I feel like I should give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. I feel like the greatest thing. I'm sorry if this comes off cocky. I'm just feeling myself. I'm just feeling myself. Don't know if you could tell, but I'm just feeling myself. Whoa, whoa. I feel like I'm Hi travel buddies, this is Dave John. Second day natin ngayon dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tara guys, gala mode on! So ayan, tour ko lang kayo sa room namin. Ayan yung mini office ko dito sa Kuala Lumpur. Dito kami nag-i-stay sa Verdant Hotel. So nasa city center siya. Malapit talaga siya sa lahat. Yung Jalan Alor na sikat na food trip dito sa Malaysia, yung night market. So ayan, walking distance lang siya dito, like 2-minute walk. Hindi ko napapakita yung ibang part ng room guys, medyo madumi, medyo magulo. It's a chaos. Let's go. So yun guys, nag-aantay kami ng bus ngayon kasi nag-join kami sa tour kung saan dadalhin kami sa Genting Islands and sa Batu Cave. So pipick upin nila kami sa hotel namin. Dito kami sa Verdant Hill Hotel nagstay, at dito mismo tayo pipick upin ng tour natin, yung tour bus natin. So let's go. And guys, ito kasama na natin yung tour guide natin. Sasakay na tayo ng bus para mag-proceed sa ating tour for today. Okay. Okay. Thank you. May busy guys. Nagsusunod. But he just called me Zach. Alright? And then our captain today, this is very handsome guy we call as Kelvin. Welcome to Kuala Lumpur. Who is the first time in Kuala Lumpur? Anybody? Wow, Yes. everybody. Then you will have a nice experience to explore. Today we are going to Batu Cave and we're also going to Genting Highland. Actually for Batu Cave, this is one of a very nice temple of Hindu going up the steps. Alright, so hopefully I hope everybody are fit enough to go upstairs. It's not that high. It's 272 steps only. 2 steps. Not that high. So it's something like 4-story house kind of thing. Alright. Okay, then after in very colorful, it's beautiful. I will tell about Batu Cave as we are That's going the along. Merdeka And Tower. at the same time, after that, we are going to Genting Second Island. tallest This building in the is a world. city in the clouds. Yeah. Time, but now this is we call as Independence Square, Dataran Merdeka. So the white color building on your right, this one we call as Royal Selangor Clubhouse. The British also call this building last time as a clubhouse, or they call as Spotted Dog. Why they call it Spotted Dog? Because during their time, the Resident General himself. So yun guys, kitang-kita natin yung KL Tower. Yan yung famous tower dito sa Malaysia. Tapos yan, kita natin yung monorail train nila. Ganda ng Malaysia guys, no? Dami skyscrapers. Para ring Singapore.
I feel like I should give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. I feel like the greatest thing. I'm sorry if this comes off cocky. I'm just feeling myself. I'm just feeling myself. We are here live in Batu Cave, the most famous attraction here in Kuala Lumpur. Ang daming kalapati, guys. Naku, may monkey ting. There's the monkey. Hey, monkey. So yun guys, since naka-short si Monica, bibili muna kami ng skirt or long skirt or kahit anong pandakip kasi bawal umakyat ng naka-short dun guys. So, respect na rin sa kanilang tradition or culture. So, kaya yun, ayun, bumili na si Monica. Ready na tayo umakyat sa taas. Tara guys! Ang taas ng aakyatin natin, oh. Colorful yung stairs niya. Tapos may malaking statue, golden statue. So tara na. Tara na. Sabay-sabay tayong hingalin. First time ni Monica aakyat sa stairs. Oh my God, wala na palang palitan. Saan tayo? Kanan? Dito na lang sa right side. First 10 steps pa lang, pagod na kami. One step at a time, sabi nga nila eh. So, yan. Tignan natin kung maganda yung reward sa taas. Siyempre ba, bago sa hirap muna. Ilan na? Every 16 steps naman, merong parang rest area dito. So, yan palang inakit natin. Wala pa tayo sa 10%. Let's go. Let's go to the top. Saan kaya may unggoy? Gusto ko makita yung mga unggoy eh. Pero sana wag nilang kunin yung camera ko. May vlogger kayang unggoy dito. Baka agawin tong Osmo ko eh. Kaya lang guys, pahinga muna. Ayun si Monica guys. Yung naka-black. Serious mode agad. Hindi na namamansin. Wala pa sa kalahati. Ano, kaya pa? Tuma-thumbs up pa. Ako nga, inihingal eh. Whew. Sarap mamasyal, grabe. Ayan guys, oh, malapit na ako sa taas. Nagpas na ako sa halfway mark. Grabe, ang ganda ng cave na to. Ito ang original na Bat Cave. Ito ang OG. Imitation lang yung kay Batman. Char. Ay. Ay, sorry. Yun nga. Pag umaakit kayo, tingin pa rin kayo kasi marami nagpipicture. Baka maharangan nyo. Maging photo bomber. Siyempre, ayaw natin yun. Lapit na ako sa entrance. Malapit na. Malapit na akong hikain. Grabe. First day in the morning, walang warm up. Akit agad dito. Buti na lang, nag-breakfast kami. So guys, pag pupunta kayo dito, hindi pwedeng walang breakfast. Water. Siguro wag muna kayong magkape kasi dadagdag sa palpitation nyo. Ayun na si Monica, nakahabol na sa atin. Ano, kaya pa? Ha? Kaya pa?
Pahinga muna. Pahinga daw muna siya. Every 10 steps, nagpapahinga. Pero malapit na tayo. Ayan na, oh. Parang mas napagod pa ako yung stair sa Hong Kong. Dito kasi maliliit lang yung steps. So, mas madali siya akyatin. Saka ang daming rest. Senior, oh, kayang-kaya, oh. Tayo pang mga 20s. Panis yan. Si Monica yung naka-vlog, guys. Hindi na makausap. Yun kasi yung weakness niya, yung mga ganitong akyatan. Usually hindi talaga siya sumasama sa akin. Yung Ngongping Village, tapos yung sa Tuktok may Buddha, yun hindi siya sumama sa akin doon. Tapos yung sa Mount Fuji, yung may packet ng gondola, hindi rin siya sumama sa akin. Doon talaga medyo mataas yung akyatan doon. Pero ito medyo minor lang. Sabi ng guide namin, marami daw unggoy. Ingat kami. Kasi nangunguha ng gamit. Pero, eto na eh. Nasa Tuktok na kami pero wala pa akong nakita. A day off ata sila. O may meeting. 4, 3, 2, 1. Yay! We reached the top. In fairness, ang ganda ng, ewan ko kung mountain. Ito ang part ng mountain. Ang ganda nyo. Kaya siguro maraming kalapate. Baka doon dyan sila nakatira. Kaya mo yan. Last 16 steps. Worth it din pag nandito ka na sa taas. So kailangan lumingon ka sa pinanggalingan mo para maalala mo yung pagod at yung hirap na dinaanan mo. Ngayon nasa Tuktok ka na. Wow, lalim ah. So ayun guys, naantay lang natin si Monica. Kahit na tayo dito. Wow. Marami ako napapanood na review na nagsasabi na hindi naman daw masyado maganda. Pero siguro tingin ko, depende na rin sa tao. Ako kasi nag-enjoy ako makita yung mga ganitong puntahan or part ng nature kasi hindi mo naman everyday makikita ito eh. So yun lang. Antayin natin. Hanapin natin si Monica. Parang gusto kong bumiling tubig. Pawis siya. Pawis yarn. Aga-aga pawis na kami. Ano, kumusta yung akyat mo? Nalusaw ang mga fats ko, guys. Grabe. Ang hagang workout. Ang aga-aga. Haggard na agad. Leg workout. Ateng. Pero okay na rin. Parang exercise lang. Exercise. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo, dito nakatira yung mga kalapati. Ang dami nila. Oo, yan. Diyan sila nakatira sa ano. Di ba bat cave to? Ba't parang walang bat? Naku, may akyatan pa pala dito. Tulog sila kasi umaga. So yun guys, nandito na tayo sa loob. Gabi. Ganda. Ganda, no? Tingnan mo ang taas ng ceiling. Oh. High ceiling guys. Social yung cave na to. Ah. Tapos ito yung nakita kong parang temple. So yan. By the way guys, bawal nga pala sa mga babae umakyat dito nung naka-skirt or naka-short. So tulad ni Monica, bumili siya. Anong tawag dyan? Parang malong. So you have to pay respect. Sundin natin yung mga rules nila since hindi natin alam kung ano yung meaning, pero respect na lang natin. So ayan yung temple guys. So ganda ng temple oh. Tapos itong cave na to, ang ganda niya talaga sa loob. Para siyang man-made. Ang taas ng ceiling oh. Parang hindi siya natural eh. So ayan yung temple nila. Well lit siya dito sa loob ng cave. Ito lang yung cave na nakita ko na ang ganda ng lighting. So
So ayan, parang nag-set up sila ng mga lights dito. Tapos dito naman sa right side may temple. Para siyang Hindu temple. Pwede naman ata lahat pumasok dyan eh, no? So ayan, parang may ticket counter siya. So kahit hindi ka Hindu, pwede ka rin pumasok dyan. Ito yung bat cave na wala pa ako nakikita. Ay, ayun, may bat. Ayun o, isa o. Siguro panggabi sila, graveyard sila. Nocturnal, di ba ang bats? Ito yung last few steps para mapuntahan mo yung tuktok. So okay tayo guys. So yan, tingnan natin kung ano meron pa sa taas. So yung tour namin, ito yung first stop sa Batu Cave. 1 hour kami mag-stay dito. After dito, babiyahin na kami papuntang Highlands, Genting Highlands. So nakabus kami and marami rin kaming kasamang ibang tourists, iba-ibang nationality. Parang sa ibang bansa din ganun. May Pinoy, may Americans, may Europeans, may Chinese, Singaporeans. So eto na guys, ayun pala, nandito pala yung mga monkeys. Mababait naman sila, pero ang sabi sa amin, wag namin silang pakainin. You just have to be away from them for like 1 to 2 meters just to be safe. Pero itong unggoy na to mukhang mabait naman oh. Ay baka busy lang siya kumakain. Yan, si kuya nag-shoot. Lalapit si kuya. Tingnan natin kung hindi siya hanuin ang unggoy. Ah, dito pala nakatira yung mga unggoy. Grabe oh, ang tataas. Ang tataas nung ano inaakyat nila. Ayun yung dami. May mga baby po. Teka, gamitan natin ng zoom lens para makita natin yung mga monkeys. Ayan oh, ang daming monkeys. Ang cute nila oh. Ayan, parang pag may nagpakain na isa, lumalapit na lahat. This is their natural habitats. So yun guys. Yung mga may naagawan dito ng mga gadget like cellphones, mga iPhones. Siguro sa taas ang dami ng iPhones dito. Naku, yayaman pala tayo dito. Mag-scavenger tayo. Ito guys, hindi na rin kami nagtagal kasi 1 hour lang tayo dito. So babalik na tayo sa bus. Ito, pababa na kami. May nakita pa kami mga monkey dito. Ito, ang lakas ng trip na itong unggoy na to eh. Yan, nangagaw siya ng milk oh. Milk trip tong unggoy na to. Pero at least, di ba, healthy living siya. Milk yung kinuha niya, hindi yung ibang drinks like soft drinks. Ayun, gaya ng sinabi namin guys, ingat kayo pag nandito kayo. Marami talagang nag-grab ng mga items na unggoy. We have the largest hotel in the world. Yes. And it's certified by World Guinness Book of Record. Okay. So yan guys, yan si Zach, yung tour guide natin. By the way guys, itong tour na to, binook namin sa Klook. So ang pupuntahan natin is Batu Cave, which is yung pinuntahan natin kanina, and then the second stop is itong Genting Highlands. So ito yung parang an hour drive from Kuala Lumpur. Pwede naman siguro guys to i-do it yourself, pero kasi kami gusto na lang namin ito umupo sa bus, tapos i-tour kami ng guide namin. So ayun, so kanya-kanya namang option yung guys. Kung gusto niyo siyang i-book sa Klook, lalagay ko na lang ulit sa description box yung link. 1,900 pesos each. Binayaran namin dito 3,800 in total. Kaming dalawa na ni Monica yun guys. Ito guys, pababa na tayo. Malapit na tayo. So yun guys, maraming ways para makapunta sa Genting Highlands. Pwede by bus, by car. Ito yung napili namin, by cable car. So sasakay tayo sa Awana cable car. Ito yung Awana station. So dito tayo magsisimula at sasakay ng cable car. So tara guys, samahan nyo kami. So since this is a group tour guys, yung bayad sa cable car kasama na rin sa binayad namin sa Klook. Yung Awana station pala guys, ano siya, meron siya dito parang premium outlet. Siguro marami ring murang goods dito. Try na rin kung may oras pa tayo, baba tayo mamaya tapos mag-shopping tayo.
So, eto na yung ticket ko guys. Pinrovide na rin to ng tourist guide namin. So, ayan. Dito naman sa Malaysia, ganun din eh. Scan lang. Mabilis lang din yung pila dito. So, ayan. Tara, excited na akong mag-cable car guys. Kasi nakikita ko sa mga reviews sa TikTok. Ang ganda ng view papuntang Genting Highlands eh. Saka this is one of the highest cable car in the world. So, gusto ko talaga siyang tignan. Kaya hindi natin to pwedeng ma-miss. Ito na, walang pila guys. So, ayun na, kita ko na yung cable car. Tara. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, at the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, only getting older, so I'ma gon' pull you closer. If it's okay with you. If the mountains on the cans blue, need one for both hands, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep out of the sandbar. No keeping track of time, fuck a last call. Eyes on the prize, everyone looking like who she. Maybe off one in that two-piece. Water clear is my intentions, I could make it splash. What's the cost of risking it all? I can pay in cash. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our way, oh yeah. Ooh, put it on me, she my little pontoon shawty. It's okay, at the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Guys, finally, nakababa na tayo ng cable car. Nandito na tayo sa Genting Highlands. Grabe, ang lakas ng mga bagyo dito guys. Ang taas niya. Kasi ito yung malaking mall dito, yung Sky Avenue Mall. Tara guys, explore natin to. Malamig dito. Ito yung part ng Malaysia na malamig. Kasi para siyang Baguio or Tagaytay. Actually, mas mataas pa kasi lagpas ulap eh. Nakita nyo naman kanina sa cable car. So, nag-cable car kami papunta dito. Dito sa taas ng Genting Highlands. At literally, nilampasan namin yung mga ulap. So, ayan. Nandito kami sa part ng Resorts World na puro restaurants. Puro ganun pa rin. A mixture of different cuisines. So, marami kang pagpipilian ng pagkain dito. Mayroong mga restaurants na mahaba yung pila, pero marami din na yung so-so lang. Dito daw pala sa Genting Islands, ito yung parang go-to tourist destination kahit ng mga local. So, pag weekend, maraming tao dito at nagta-traffic daw. So, kami, pinili namin yung weekdays talaga i-book to. Para konti lang yung tao. Pero actually ngayon, puno pa rin siya eh. Dami pa rin tao. Ito, pupuntahan natin yung Skytropolis or Skytropolis. Ito yung indoor theme park. So, tingnan natin kung ano mayroon dito. Ito, tara. Parang Star City na air conditioned. Nasa loob pa siya ng building. So let's go. Pwede tayo mag-rides or mag-play ng kahit anong games dito. Tara guys, pasyal tayo. Samahan nyo kami. So ito yung indoor theme park dito sa Genting Highlands. Air condition dito. Ano masasabi mo? Ganda kasi hindi ka maiinipan. So Hindi ka masusunog sa araw. Ito yung perfect place kung mainitan ka na sa Kuala Lumpur. Kasi galing kami kanina sa Bato Caves. Guys, ang marirecommend namin, magdala kayo ng extra shirt pag pupunta kayo sa Bato Caves. Kasi literal maliligo kayo sa pawis. Lalo na kung late morning or early lunch or early noon time kayo pumunta kasi sobrang init talaga. So yun lang. Mag-try tayo ng mga rides dito. Ang ganda guys, oh. Mag-try tayo ng mga rides dito sa Genting Highlands. Let's
go! Kahanap tayo ng ride na pwedeng sakyan. So, ayun. Actually, mas maganda dito sa Genting Highlands kung mag-i-spend kayo ng one whole day para masulit nyo to. Kasi ang laki ng place, ang daming pwedeng gawin. May different activities. Parang may mga bungee jumping pa nga ako nakita eh. At marami daw hotels dito. Actually, nandito yung world's largest hotel. Probably next time, pag kaya ng oras, mas maganda kung magstay dito ng one day. The cool thing about this place is literal na cool. Malamig talaga. Stroll lang. Lalo na kung may mga kasama kayong kids. Bagay na bagay dito. Mag-enjoy yung mga kids dito. At syempre, yung mga young at heart, mag-enjoy din. Meron din ditong sinehan kung trip nyo magsine dito sa Genting Highlands, pwede, or sa Malaysia. Ito parang boot ni Bruce Lee. So 8 ringgit lang yung ticket, pero hindi na kami papasok. Baka maghahol kami sa oras. Ang laki nito, makakaligaw. Kanina pa kami paikot-ikot. Ay, gumagawa sila ng dimsum, nakakagutom. Tara guys, saan tayo food trip? Ito kaya try natin. Cantonese, Chinese noodles. Gusto mo? Saan mo gusto? Lamig dito. Dito tayo. Ayan kaya. Hi guys, so ayun, magda-lunch muna tayo dito sa Genting Highlands. Dito kami kakain sa, ano pangalan nito, Nick? Alps, dito sa Alps. Kasi medyo na-miss namin yung American food or Pinoy food. Kasi ang in-order namin chicken, pork chop, tsaka pasta. Kasi mga 2 days na rin kami kumakain ng puro Malaysian food, Indian food, curry. So, para lang maiba naman, try muna natin ulit yung regular na kinakain natin sa Pinas. Minsan kasi ganun eh, nakakasawa na. Tapos minsan hindi mo gusto yung seasoning nila, o kaya pag nasa isang bansa ka, maninibago ka sa lasa, minsan matatapangan ka. So, 1 o'clock PM, ito yung parang talagang lunchtime nila dito or mainit na oras. Pero yung lamig niya parang Tagaytay na hapon, yung pag humangin talagang ramdam mo yung lamig. Tsaka hindi ka papawisan. So, maganda talagang gawin kung pupunta kayo ng Bato Caves. Mas maganda diretso na kayo dito. Kung hindi man tour, kung do it yourself lang, pwede rin. Paano kaya yun, no? Papunta dito siguro may mga bus or ano. Pero yun guys, research nyo na lang. Pero kasi kami, nag-tour na kami para mabilis na eh. May guide pa. Kaya minsan talagang convenient mag-tour na lang kayo kaysa mag-do it yourself. Pag yung mga malalayo yung lugar na pupuntahan nyo, yung mga tourist spot na pupuntahan nyo, malayo siya sa hotel nyo or malayo sa city na pinag-i-stayan nyo, mas sulit talaga. Feeling ko nga mas mapapamahal ka kung hindi ka kasasali ng tour eh, kasi yung pamasahe pa lang, tsaka problema ka pa, yung oras mo, magte-train ka kasi magpa-public transportation ka eh. So, yun lang. Yun yung mga travel hacks or travel tips na nabibigay ko sa inyo pag nagta-travel kayo. Cheers! Si Monica nandito sa harap. Nahiya kasi mayayain kasi ito, hindi nagpapakita sa kanya. Cheers! Sa kanya, iced tea. Iced tea ba yan? Ano in-order mo? So, ang in-order ko is Chicken schnitzel. si Monica, chicken pasta in-order niya. Ako naman pork pasta. Kasi nga medyo hindi naman naumay. Kumbaga, na-miss lang namin yung pagkain na kinakain natin sa Pinas.
Alam mo naman na yung mga Pinoy, mahilig sa fried. Ilang araw na rin kasi kumakain kami ng Malaysian food eh. Saka yung mga Indian food. Pero wala naman kami kaangal. Diba? Halos lahat. Masarap naman yung mga food dito. Masarap, diba? As in, lahat halos ng kinain natin, no? Masarap siya. Ano yung mga masasarap mong pagkain na natikman? Nasi lemak. Of course, yung nasi lemak. Masarap talaga yung nasi lemak, guys. Lalo na yung maanghang na parang bagoong, no? Hindi ko alam kung anong tawag dun. Hindi namin alam. Pero parang yung bagoong siya, di ba? Parang Parang gawas. siyang paste na... Oh, paste. Pero hindi parang Medyo maanghang ng hindi konti. Korean paste, ah. Parang gawa talaga siya sa Parang- bagoong, eh. Parang ganun siya. Tapos tama lang yung anghang niya. Tapos, ano pa ba yung kinain natin? Of course, chicken rice. Tapos masarap yung shawarma, no? Yung original Oo, shawarma yung- rice. Yung shawarma rice na natikman namin. Oo, Masarap. shawarma rice sa Jalon Alor. Yun nga pala guys, hindi pa natin siya masyado na-explore yung street food. Kasi maraming street food sa Jalon Alor. Pupuntahan natin siya, kailan ba? Bukas. Bukas will be our last day in Malaysia. Actually, on the next, a day after tomorrow pa tayo aalis papuntang Pero Singapore. maaga kasi yung flight. Oo, kaya hindi na kami makakapag-explore pa. Last day na bukas. So last day na yung exploration. mag-explore kami. So far, ang masasabi ko sa Malaysia, okay siya. Kasi parang siyang Singapore, no? Metro, hindi siya ganun kaganda o ganun ka-modern tulad ng Singapore. Masasabi ko lang sa mga destinations dito, parang more on nature. Kasi tulad nitong Genting Highlands, sakit ka sa bundok. Pero pag akit mo naman sa bundok, may cable car, tapos may mall dito, tulad nito may mall, tapos may mga indoor park sa taas. So ano siya, parang siguro ito lang meron ganito sa buong mundo, no? Sa bundok may Oo. theme park. Bongga yung bundok nila dito. Oo. Tapos may pupuntahan pa kami pagkatapos namin kumain yung yung premium outlet. Kumbaga kung familiar kayo sa Cavite, sa Silang Cavite, meron dong Hacienda premium outlet na laging mura yung mga tinda. Adidas, yung mga signature clothes and mga shoes. Tignan Mga natin kilalang kung brands. mura talaga. Tingnan natin kung mabubudol kami. Sana wag na. Nagtitipid tayo kasi nag-over budget tayo dito Hindi sa... nakasya din sa maleta. Yun pa isa. Yun ang mahirap guys pag marami kang binibili. Mamimili ka ng pasalubong, tapos bibili ka pa ng mga gamit mo. True. Sigurado mag-over baggage ka, so another bayad na naman yung. Kaya dapat talaga guys, ma-advise ko lang sa inyo pag magta-travel kayo, dapat may specific budget kayo na susundin. Pag-usapan nyo kung ano yung kaya yung budget or kung ano yung pwede nyong gastusin para hindi kayo mag-over budget. Minsan kasi, pero nasa sa inyo naman yung kung may budget, go! Lalo na, saan sila dun sa mall? Dun sa baba ng Petronas Tower, yung mall, nakalimutan ko yung pangalan. Ramly. O, yun ba yun? Ramly? Parang Ramly Mall. Puro luxury brands yun. Hindi naman lahat luxury brands, meron ding mga Uniqlo, parang Asian. halo-halo siya. Parang yun yung Mall of Asia nila eh. Actually, itong lugar na Genting Highlands, malaking mall din, parang Mall of Asia rin nahalala ko dito eh, kasi may mga theme park. Ayun na yung order natin. This one is chicken. No, Pork. that's pork. That's mine. Thank you. Thank you. So yun guys, dumating na yung food namin. Pakita ko sa inyo yung food namin. Parang parehas lang. Parang parehas Pero lang. Pero... chicken and pork. So ayan, pork and pasta kay Monica, chicken naman. So yun lang. Kain muna kami guys. Kain tayo guys. Kung pwede lang i-abot sa screen. Pero namimiss na rin namin yung mga pagkain sa Pinas. Adobo, sinigang. Hi guys, so ayan, kakababa lang namin from Genting Highlands.
Tapos ito along the way pababa ng cable car, dadaanan natin yung Chin Sui Temple. Cave Temple siya, di ba? Cave Temple. So ayan, pababa kami. Medyo mataas to pero okay lang kasi naka-escalator to pababa, pataas. So hindi ka na kailangan maglakad. So ito yung parang temple dito sa taas. At nandito naman yung pagoda. Ito yung ganda ng temple. So ayan, tingnan nyo kung gaano kami kataas di. Genting Highlands is literally above clouds and above the mountains. So nasa mataas na bundok siya tinayo, itong Genting Highlands. Nakakabilib kasi may mga skyscrapers, may mga hotel dito sa bundok. Guys, nandito tayo sa Genting Highlands Premium Outlets. So malaking mall to na syempre outlet. Laging sale dito. Kung familiar kayo sa Hacienda outlet sa Silang, Cavite, parang ganito yun. So yan, ang daming boutique. Kung gusto mo mag-shopping, this is the place to be kasi mura. Kaya ng ibang outlet, napansin ko, mura yung mga tinda dito, pero usually mga karamihan, hindi naman lahat, karamihan yung mga old stock na or ano yun, old model na. Kaya reasonable naman, kaya binabagsak na nila ng presyo. Actually, sinabi sa amin ng tour guide namin na kaya pala mura dito kasi galing sa ibang bansa na may mga 4 seasons tulad ng Japan, Korea. So pag parang lipas na doon, dito na pinapadala, kaya nakukuha ng mura. Mura rin nila ibinibenta. Pero syempre, original lahat ng tinda dito. Original and brand new lahat. Walang second hand dito. Nahanap namin yung Nike or yung Adidas. It's raining. Lakas talaga mga Tagaytay teams dito guys sa Genting Highlands. So kaya yan, syempre kailangan natin mag-coffee, ice coffee syempre. Buti na may Starbucks dito sa premium outlets. So yan guys, we're back at City Center, Kuala Lumpur, and then we will end this night by spending it in this Sky Bar dito sa Traders Hotel guys. Pwede kayong mag-book dito or magpa-reserve kayo. Lagay ko na lang din sa description box yung link kung paano mag-reserve at kung ano yung mga menu nila dito and pricing guys. So ayan, dito na kami magpapalipas ng gabi and this is the end of this day. Grabe guys, highly recommended tong Sky Bar dito sa Traders Hotel. So I recommend gawin nyo kung gusto nyong mag nightlife or tamang chill lang tapos kitang kita nyo yung Petronas Tower. So ayun guys, last day natin sa Malaysia tomorrow. So make sure samahan nyo kami, marami pa tayong pupuntahan. Ayan, pupunta tayo sa mga towers ng Malaysia. And ayun, abangan nyo kami on the next vlog. Thank you so much for joining me in this trip. And again, this is Dave. Bye guys, always travel safe. Peace out.
to give a speech. I feel like I deserve a ring. I feel like the highlight if you know what I mean. I can wear my pride on my sleeve. I can do things you only dream. I feel like the greatest thing. I'm sorry if this comes off cocky. I'm just feeling myself. I'm just feeling myself. Don't know if you could tell, yeah, but I'm just feeling myself. Yeah. Whoa, whoa. I feel like I married a queen. I straight up feel like royalty. I should be covered in Gucci. I belong in the movies, right next to Clooney. What's up with all these sad boys? I feel bad, boy, that you a sad boy.